Alam niyo po ang tao ngayon, no, ang daming version ng Jesus na makikita niyo ngayon sa internet. Isa na rito yung ang madalas na maiportray, totoo naman na si Jesus is a shepherd, a caring shepherd. Totoo po 'yon. Pero ang problema lang po kung ang pagkakaintindi niyo kay Jesus ay ganun lang siya, limited, no? Hindi niyo nakikita yung totoong Jesus. Kulang ang inyong pagkakaintindi tungkol kay Jesus. Yung iba na madalas natin makita sa internet ay yung portrayal na si Jesus ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. Na para bang si Jesus ay nagmamakaawa, na kinakailangan na pagbuksan natin siya ng puso, otherwise nandoon lang siya, outside lang siya sa door ng ating puso. So, yun po yung mga madalas nating makita. At meron pa, tayo nakikita na yung Jesus na pagpapalain ka. Na if you hit the like and share button, pagpapalain ka ng Diyos. Na-encounter niyo ba yon? So, ang daming version ng Jesus, pero hindi po ganoon ang Jesus ng Biblia. Bagamat may mga katotohanan silang sinasabi, pero hindi po yun ang kabuuan ng patungkol kay Jesus. Baka naman, mga kapatid, ang alam nyo pang Jesus ay yung nakapako pa rin sa krus magpahanggang ngayon. Amen po ba? So, ang daming error. Kaya nga, ang Panginoong Jesus mismo ay kinonfront niya mismo yung kanyang mga alagad. Isipin nyo, yung itong tanong na to is a very important na tanong. Now, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he was asking his disciple, "Who do people say that the Son of Man is?" Napaka-importanting question. Alam nyo mga kapatid, isipin ninyo yung senaryo. Galing sila sa Galilee. Nag-travel pa sila ng 30 miles para makarating sa Caesarea Philippi. 30 miles. Nag-travel pa sila for the purpose lamang na tanungin niya yung kanya mga alagad about this thing. At nakita naman ninyo yung dialogue, yung buong dialogue. Nung matapos na may confess ni Peter kung sino talaga si Jesus, saka lamang sinabi ng Panginoon, "Upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it." Purposely, dinala sila ng Panginoon 30 miles from Galilee. Nag-travel sila just to make a point. Ganyan ka-importante yung tanong na yon, na kinakailangang masettle sa ating mga puso. Sino nga ba talaga si Jesus? Kilala nyo na ba talaga? Sa tagal nating mananampalataya, kilala nyo na ba talaga si Jesus? According to the Bible, kung sino talaga siya. Kasi kung hindi natin alam, kung hindi pa talaga natin kilala si Jesus, o yung alam natin Jesus ay yung pinipresent ng lagi doon sa nakikita natin sa social media, paano natin mawi-withstand ang lahat ng assault ng enemy against us? Alam natin ang history ng church from the beginning. Ang church, bago siya mag-propagate, bago siya lumago, dumaan siya ng napakaraming mga persecutions. Dinala siya mismo doon sa Caesarea Philippi. Ano po ba yung lugar na yan? Yan na po yung kanyang bagong pangalan nung panahon ng Roman Empire. Pero before Roman Empire, during the Greek Empire, ang pangalan niya ay Panias. At nung natapos ang Roman Empire, ibinalik na yung kanya, ngayon sa Arabic, ang Arabic name ngayon ay Banyas. Hango sa original name na Panias. Alam niyo ba kung bakit tinawag siya na Panias? Kasi iyan po yung center ng Pan worship. Kilala niyo po si Pan. Yung Greek goddess na ang kalahati tao, kalahati kambing. May hawak na flute. Si Pan. Actually, doon kinuha, kung kilala nyo yung Disney character na si Peter Pan. Doon po galing yon, yung inspired by Pan, pati yung tenga niya, pati yung flute niya. So ito pong Caesarea Philippi ay sentro ng paganism. Kung makikita ninyo yung reconstruction map
makita ninyo, ito po ay sentro ng mga Diyos-Diyosan, sentro ng mga Greek philosophy, center ng Roman philosophy. Ito po ay Sin City, parang Las Vegas. Dinala talaga sila purposely for that, to make a point, para tanungin niya yung stand ng kanyang mga alagad. Sino si Jesus sa inyo? Sino ako sa inyo? That's a very important question na pati tayo kailangan natin masagot ito. Sino nga ba yung Jesus na kilala ko? Si Jesus ba yung lagi lang na kilala mo lang siya dahil lagi kami hinihingi sa Kanya? Yung Jesus ba na kilala mo, yung lagi lang pag may sakit ka, pagagalingin yung karamdaman, yun lang ba yung Jesus na alam ninyo? Bagamat may mga katotohanan, yung mga bagay na yon, but it's not the whole Jesus. Ngayon mga kapatid, and then, ayon sa survey, so nagtanong si Jesus, ano ang sabi ng mga tao patungkol sa akin? Sino ba ako sa kanila? At ito yung sagot nila. According to the survey, ang ilan, parang siyang si John the Baptist na nabuhay muli. Even sa may Matthew chapter 14, kung kilala nyo si Herod Agrippa, yung pumugot ng ulo ni John the Baptist. Nung nakita niya si Jesus Christ, ang pagkakaalam niya talaga, nag-resurrect si John the Baptist. Sa ibang mga tao, ang pagkakaalam nila siya ay isang propeta na tulad ni Jeremiah, ni Elijah, or any other prophets. So nakita nyo, yung mga tao, bagamat na-encounter nila si Jesus Christ, narinig na nila nag-preach, narinig na niya yung kanyang mga prophecies, nakita na nila yung kanyang mga himalang ginawa, and yet, still, Jesus Christ still remains a mystery to them. Yun pa rin ang tingin nila kay Jesus, parang propeta lang. Naalala nyo, nung si Jesus ay nagpunta sa kanyang hometown, nagulat yung kanyang mga kababayan. Saan galing yung kanyang karunungan na magturo? Saan galing yung himala, yung kapangyarihan niya na gumawa ng mga himala? Di ba ang tatay nito, karpentero lang? Yung nanay nito, kilala natin si Mary, kapitbahay natin yan eh. Kilala pa nga natin yung ibang mga kapatid niyan eh. Hindi na nakikita yung totoong Jesus. Tayo, ilang taon na kaya tayo sa church? Minsan we claim na matatagal na tayo sa Panginoon. Pero kilala niyo na ba talaga si Jesus? Tignan ninyo yung mga apostles. Nakilala nila si Jesus. Namatay sila para kay Jesus. Ganon ang effect ng pagkakilala kay Christ. Tatayuan mo kahit na anong onslaught ng enemy. Tatayo ka. Kasi nakilala mo na si Christ. Kung sino talaga siya. Importante yung knowledge kay Christ eh. Kasi iyon na magbibigay ng tingkad sa iyong pananampalataya. Tingnan natin si Jesus according sa mga popular religions. Unahin na natin sa Jehovah's Witnesses. Sino ba they also mention Jesus Christ. Tinuturo din nila si Jesus sa kanilang kongregasyon. Pero sino si Jesus sa kanila? Si Jesus ay creature lang. Actually, siya si Michael Archangel sa kanila. Isang creature lang na na-promote. Sa Iglesia ni Cristo, sino si Jesus? Naniniwala din actually, pangalan pa nga ng church nila, Iglesia ni Cristo. Nakakabit pa yung Cristo. Pero sino si Jesus Christ sa kanya? Tao lang. Okay? Maraming gumagamit ng pangalang Jesus. Sino yung Jesus ng Mormon? Alam mo ba doon sa doctrine ng Mormons, yung Elohim, yung pinakatatay nila, dati lang ding tao na na-promote din, naging Diyos lang dahil sa kanyang good works. At tapos nagkaanak yung Elohim na yun ng maraming mga anak, isa na doon si Jesus Christ, isa na doon si Satan. Magkapatid,
Ayon sa Mormon version, magkapatid si Satan tsaka si Jesus Christ. Nakita ninyo, iba't ibang Jesus, iba't ibang version. Baka nga mga kapatid, ganun din ang pagkakalam ninyo eh. Sa Jews, ang mga Hudyo naman naniniwala naman silang si Jesus, kay Jesus. Pero hindi siya naniniwala na nung namatay siya, nag-resurrect siya. Hindi nila matanggap-tanggap na si Jesus ay Diyos. Sa kanila, yung idea na yon na meron pang Diyos na maliban sa God the Father, hindi, dati sa kanila idolatry yon. Tatandaan natin mga kapatid, ang ating pananampalataya, we believe in one God. And yet, three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Diyan nag-fail ang ilan sa mga relihiyon. Hindi nila matanggap-tanggap ang katotohanan iyon. Three distinct persons. Magkaiba si God the Father, magkaiba si God the Son, magkaiba si God the Holy Spirit. But they are equal. They are in perfect harmony. Sa Islam, hindi sila naniniwala sila kay Jesus, pero hindi sila naniniwala na parang prophet lang siya. Actually, mas mataas pa si Muhammad sa kategory ng pagiging prophet. But they believe in Jesus Christ. Nakasulat yun sa kailang Quran. Sa Hinduism, si Jesus Christ sa kanila ay parang isa lamang sa kanilang mga deities. Isa lang siya sa mga kinikilala nilang mga Diyos. Parang kakaano lang siya, karanggo niya lang. Sila Rama, si Krishna, si Buddha. Sa mga Buddhist, sino si Jesus? Si Jesus Christ ay parang lamang isang na-enlightened, no? Yung narating niya yung nirvana na tinatawag nila. Ganun lang si Jesus sa kanila. At ang mas worse ay yung Scientology. Kilala nyo si Tom Cruise. Siguro naman lahat kayo, nakapanood kayo ng movie ni Tom Cruise. Isa po yan sa mga masugid na believer ng Scientology. Alam nyo ba, ito ang sabi ng mga they are trying to explain who Jesus is. At ito ang kanilang pagkakasabi. This is what he said. Sabi ni Ron Hubbard, writer ng Scientology. Jesus never existed as a person, but rather, he is an electronic idea implanted by true powers of the universe into the mind of someone between incarnation about 600 BC. This implant is labeled R6 and occurred while this person between incarnation, while watching a madman or something. Jesus is nothing more than an electronic, mystical, biological implant, sabi ni Hubbard. Oh. Worse. But they all believe in Jesus Christ. At sila, kinoconfess na si Jesus Christ. Pero entirely different sa Jesus ng Bible. Kaya importante yung tanong nito. Sino nga ba si Jesus sa atin? Even yung mga apostles niya, they were baffled. They were puzzled. Kasi one time, tulad ng mga alagad, nung hindi pa nakukrusify si Jesus Christ, one time, nag-travel sila by sea, and then, all of a sudden, nagkaroon ng great typhoon sa sea, ang lakas ng hangin, and then, si Jesus Christ, ang sarap ng tulog. Takot na takot yung mga disciples. Ginising nila si Jesus. Panginoon, malulubog po tayo. Ang ginawa ng Panginoon, tumayo lang siya. Sinaway niya yung hangin, yung unos. Tumigil. Sabi niya sa kanila, you men of little faith. Sabi niya ganon. Nirebuke niya yung kanyang mga alagad. And then yung mga alagad niya, lalong nadoble yung takot. Takot na sila sa unos. Lalo silang natakot nung nakita nila kung sino si Jesus. Sabi nila,
Who then is this that even the wind and the sea obey Him? Nakikita niyo ba si Jesus as sovereign Lord? Or nakikita niyo lang si Jesus as financial provider? Healer? Hindi po ba? Dito pinapakita, He is Lord. He is Lord over everything. That is the Jesus of the Bible. Nung merong paralytic na alam niyo yung kwento na sa sobrang dami ng tao, hinulog ng mga relatives nila yung kailang binutas nila yung bubong and then hinulog may tali, binaba nila yung paralytic nilang kamag-anak. And then nung sinabi ni Jesus, nung nakita niya yung pananampalataya, He said, "Friend, your sins are forgiven." Na-shock yung buong lahat ng mga tao doon. At ang sabi nila, the Pharisees began to reason saying, "Who is this man who speaks blasphemies?" Kasi alam nila yun, ang kapangyarihan lang na forgive ay si God lang. Who is this man na nagsasalita ng blasphemy? Who can forgive sins but God alone? So nakita niyo yung mga kapatid, no? Amen? Alam niyo ba, isa sa mga problem ng mga tao ngayon, they were stricken by guilt because of their sin. Pag hindi niyo kilala si Jesus ng lubusan, pag hindi niyo naiintindihan yung kanyang atonement for our sins, pag dumating yung time pag tayo ay nagkasala, kakainin ka ng guilt mo to the point na it will destroy you, it will paralyze you if you do not know kung ano yung ginawa ni Christ sa cross. Kaya importante, hindi lamang yung alam mo si Jesus bilang shepherd, healer, provider, savior. He is more than that. Kaya nga, tinanong niya ito no? Kasi ang dami mga Pharisees Yung mga Pharisees laging nakaabang sa Kanya. Kasi hindi sila naniniwala na si Jesus ay totoong galing sa langit. Hindi sila naniniwala Ang tingin nila kay Jesus ay huwad. Nagpapanggap lang. So, inaabangan nila lahat ng mga teachings niya. Nandoon sila. And then, one time, nagtanong si Jesus sa kanila. Sabi ng mga Pharisees, tinanong sila ni Jesus, "What do you think about the Christ? Whose son is He?" Ang sagot nila, syempre, mga aral yan, mga Pharisees Aral yan sa may Biblia. Ang sabi nila, the son of David. And then, ang sabi ng Panginoong Jesus, "How then does David in the Spirit call Him Lord, saying, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies beneath your feet." And then, if David called Him Lord, how is He His son? So nakita ninyo, natrap sila doon Mula noon, napipi na sila. Hindi na sila makapagsalita. Amen? Si Jesus ay Panginoon. Tayo minsan, nagiging basic na lang, parang ordinary lang sa atin. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Yung tagapagligtas, naintindihan natin yon. Pero yung Lord, naintindihan mo yun, kapatid? Si Jesus Christ as Lord. Ano bang pagkakaintindi mo sa salitang Lord? Kaya nga sabi nga ni Jesus, minsan sinansala niya yung mga taga-sunod niya Sabi niya, "You call me Lord, Lord, but you do not obey my words." Akala natin, by lip service lang, okay ka na, tinatawag mo siya Lord Jesus, akala mo okay ka na. Matthew chapter 7:21, "Not everyone who called me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, but only those who keep the ways of the Lord." Amen. So, ang daming nabaffled kay Jesus, even yung mga encounter niya sa mga Fariseo, nung meron silang argument na about kay Abraham. Sabi niya, kasi merong statement si Abraham si Jesus Christ sa kanila noon. Hanapin ko lang po yung passage na to.
Sabi niya, ang lahat, if anyone keeps my word, sabi ni Jesus sa mga Pharisees, he will never see death. Oh. Sino ka? Sabi ng mga Pariseyo, sino ka para magsabi ng ganyan? Yung si Abraham nga natatay namin, namatay, ikaw mas bata ka kay Abraham, sabi lang ganun. How can you say that na kapag ang lahat ng mananalig sa iyong mga salita ay you will never see death? Kaya nga nung sinabi ni Jesus yung parang bomba yun sa kanilang mga tainga, before Abraham, I am. Nung nakita ko ni Abraham nung panahon niya, he was glad. O hindi matanggap-tanggap na mga tao. Yun kasi ang alam nila, tao lang siya How come na si Jesus, nag-exist na siya before Abraham, their ancestor? Amen. Even si John the Baptist, nagsugo siya ng kanyang mga alagad. At itong tanong, are you the expected one? Kasi alam nila na darating yung Messiah. Are you the expected one or maghihintay pa kami? Anong sabi ng Panginoong Yesus? At that very time, He cured many people of diseases and afflictions and evil spirit, and He gave sight to many who were blind. At ito yung reply niya kay John the Baptist, and He said and answered and said to them, go, report to John what you have seen and heard. Blind receive sight, lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised, and the poor have the gospel preached to them. Blessed is the one who does not take offense at me. Amen? Si Jesus, hindi siya vocal na sabihin na ako yung Messiah. Hindi siya vocal, pero makikita mo kung sino siya sa kanyang mga ginagawa. Kaya nga, nung matapos, natanungin ni Jesus yung kanyang mga alagad patungkol kung ano yung comment ng mga tao patungkol sa kanya, dinirect niya na yung second question mismo sa kanila. Sabi niya kay Peter, who do you say that I am? Ikaw naman, Pedro. Ikaw naman, mga alagad ko. Sino ako sa inyo? Siyempre, nakasama nila siya Nakita niya yung mga preachings niya, yung mga prophecies niya, yung mga himala na ginawa niya. Tinanong niya sila, sino ako sa inyo? Kayo, ICC, kayo mga bisita. Sino si Jesus? Na kino-confess ng inyong mga bibig. And then, sumagot si Peter. Ang pangalan talaga ni Peter is Simon. And then, our Lord, tinawag siyang Peter at this point. Just to make a point. Sabi niya, thou art Peter. Ang ibig sabihin kasi ng Peter sa wikang Grego is Petros, maliit na bato. And upon this rock, yung rock na yon, ang Greek word is Petra, a boulder of stone. Thou art Peter, but upon this rock I will build my church. Nung sinabi ni Peter, Simon, you are the Christ, the Son of the living God. And then, agad siyang inadmonish ng Panginoon in verse 17, and Jesus said to him, blessed are you, Simon, Bar-Jonah. Ang ibig pong sabihin ng Bar-Jonah, son of Jonah. Son, yung bar. Ganun po kasi wala silang surname. Kaya wag niyo pong akalain ang ipilido niya, Jesus, yung Christ, ipilido niya yon. Ang pangalan niya is Jesus. Yung kanyang earthly name is Jesus. Yung Christ is a divine title. Ang ibig sabihin ng Christ is Messiah, the anointed one, the expected one, the promised one,
The Anointed One. Mga kapatid, baka yun ang pagkakaintindi nyo tungkol kay Jesus. May epelyido siya. Wala silang epelyido. Ang epelyido nila ay yung pangalan ng tatay nila. Simon Bar Jonah. Simon, anak ni Jonah. Jerry Bar Jesse. Ganun po. Even sa Russia Milo Beach. Di ba? Yung beach na yon, yun din yon, son of. Sa Arabic, may ganun din sila. Wala silang epelyido. Yung pangalan ng tatay nila, pangalan ng lolo nila, nakakabit, pangalan ng gano'n, kaya haba-haba minsan pangalan nila. Tayo lang na mga Western, tayong influence ng Western na may epelyido. Sabi ng Panginoon kay Peter, Simon Bar-Jonah, flesh and blood did not reveal this to you. Di ba? But my Father who is in heaven. Jonah, hindi sinabi ng Panginoong Yesus kay Jonah, ganito Peter, ang galing mo Paano mo nahulaan na ako si Messiah, ako si Christ? Hindi sinabing ganun Ang sabi ng Panginoon, Peter, God the Father ang nag-reveal niyan sa'yo. Alam niyo mga kapatid, ang nagmumulat ng isipan natin, ang nagbibigay ng pangunawa sa atin upang makilala natin ng Diyos ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Amen po ba? Ang tao, wala siyang tatanggapin sa Diyos maliban na ito ay tanggapin niya buhat sa langit. Tatandaan niyo po yan. You will never, marami mga taong intellectual, marami mga tao na mga intelligent, smart. Bakit hanggang ngayon hindi nila maintindihan kung sino si Jesus? It is through revelation. It is the Holy Spirit who gives us understanding of who Jesus really is. Amen? Kaya nga, tignan po natin, kasi ang ibig pong sabihin ng confession ni Peter that thou art the Christ, kasi inaabangan talaga nila kung sino yung Messiah. Inaabangan nila yon yung the expected one. Siya kasi yung fulfillment ng lahat ng, meron nga tinatawag na 300 plus prophecies about the coming Messiah. Pinaunawa yon ng Diyos kay Peter, na siya yung kaharap mo. Yung inihintay ninyo. Tignan natin mga kapatid kung ano-ano yung mga confession, yung mga testimony ng Bible patungkol kung sino si Jesus na ating kino-confess. He is the Son of God. Amen. Ang kanyang paborito na kanyang title, Son of Man. Minsan nakakala natin, tatandaan po natin si Jesus Christ is dual yung kanyang nature. He is fully God and He is fully man. Kaya wala tayong problema kung sabihin mo siya sa tao, yes, He is fully, He is holy, He is totally man. But He is also holy God. Yan, kaya nga unique si Jesus Christ. Meron siyang two natures. Hindi katulad tayo, isa lang nature natin. Tayo ang nature lang natin, tayo ay tao lamang. Kaya nga si Jesus Christ is the only mediator between God and man. Kasi siya lang ang may katangian ng Diyos at ng tao. Siya lang ang the only mediator. Hindi na-qualify si Mary doon. Amen. Binigyan si Mary ng title na Mediatrix of all graces. Saan galing yon? Si Jesus Christ lang, tatandaan ninyo, the only mediator between God and man, sapagkat siya lang ang tanging person na may dalawang nature. He is fully God and at the same time, He is fully man. Siya rin yung second Adam. Kaya siya nagkatawang tao para i-fulfill yung unfinished business ni Adam. Yung failure ni Adam, kinorek niya yon.
Siya rin yung tinatawag natin the Great Shepherd. Yes, totoo, pastol siya. Walang pastol sa balat ng lupa na hihigit sa kanyang care, sa kanyang kawan. Kinonfess niya that He is the door. Kinonfess niya that He is the only way, the truth, and the life. Walang sinumang religion na nag-exist na may ganyan mga confession except Jesus Christ. He is the great miracle worker. Sino sa mga religion, yung kailang leader ay great miracle wonder worker? Wala. Si Jesus Christ lang. He is unique. He is the great I am. At ito isa sa mga controversial na kanyang mga statement. Kasi parang pinapantay niya yung sarili niya sa Diyos. Yes, He is God. Mabigat na confession yan eh. I am, alam natin, si God yan eh. He is the Creator. Ang lahat ng bagay sa lupa ay nilikha sa pamamagitan niya. He is the Lord. Si Jesus ay hindi lamang Savior. He is Lord. Kaya kung ang akala mo, ang pagkakatanggap mo kay Jesus ay bilang tagapagligtas lamang, pero ayaw mo siya maging Lord, may malaki kang problema, kapatid. Malaki ang problema mo. Kasi He is both Lord and Savior. At pag sinabi mong Lord, He is the sovereign ruler over everything, including your life. He is Lord. Siya ang Panginoon sa buhay mo. Siya ang Panginoon sa pamilya mo. Siya ang Panginoon sa mga businesses mo. Siya ang Panginoon sa lahat-lahat sa may buhay mo. Amen. He is the only mediator between God and man, according to Apostle Paul in 1 Timothy. He is greater than Noah, whose blood is righteous than Abel. And He exists long before Abraham was born. And He was called greater than Moses. Ito yung mga dakilang taong ito eh. Si Moses, si Noah, si Abraham. Pero walang po pwedeng ikumpara kung sino si Jesus. Kaya importante yung confession mo sa Kanya kung sino siya. The mediator of the better covenant. The great lawgiver. Nakita niyo yung yung Sermon on the Mount? Grabe, siya lang ang nagbigay ng ganong statement kasi siya yung lawgiver. Siya yung kausap ni Moses doon sa may Mount Sinai. He is wiser than King Solomon. Kung si Solomon ay hinahangaan sa kanyang karunungan, but he is wiser than Solomon. Actually, sabi ng Biblia, lahat ng wisdom according to Colossians chapter 2 ay nakatago sa kanya. You want wisdom? Nakatago kay Jesus ang lahat ng wisdom. He is greater than Jonah. He is far more righteous than Lot, Job, Noah, Abel, etc., etc. Walang papantay sa kanyang righteousness. He is the suffering servant. And that makes Him unique. Hindi matanggap-tanggap yan ng ibang mga religion na yung Panginoon mo, yung Diyos mo, magsasuffer para sa iyong kasalanan. That's unacceptable to other religion. He is the ultimate unblemished sacrifice. He offered Himself as atonement, as substitute for our sin. He is the cornerstone, foundation of the temple of God. Siya yung cornerstone. Si Peter ay isa lamang sa living stones. Tayo, isa lamang tayo sa mga living stones. Lahat tayo nakatungtong sa cornerstones, which is Christ. He is the lion from the tribe of Judah. He is the coming judge who will separate the sheep from the goat. He is the great high priest ng ating confession. He is the greatest prophet who ever lived. He is the King of kings and the Lord of lords. Paano mo siya ikukumpara?
Yan ba yung Jesus na kilala mo, kapatid? Yan ba yung Jesus na iyong confession? He alone is worthy to break the seals and is of the scroll of judgment. Mamaya makikita po natin yung senaryo na ito. Ang sabi ni Apostle Paul in Ephesians chapter 1 verse 20-23, which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him in the right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion. Walang dominion, walang rule na above sa Kanya. For He is the King of kings and the Lord of lords. He is, and the government of peace was upon His shoulder. And every name that is named, walang pangalan na at par kay Jesus. Wala na. There's no other name except the name of Jesus Christ. Every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And He put all things in subjection under His feet, and gave Him as the head over all things to the church, which is His body, and the fullness of Him who fills all in all. That is Jesus Christ of the Scriptures. Amen? Ganyan ba yung Jesus na kilala mo, kapatid? How can you stand firm in faith kung hindi mo kilala si Jesus? Pag dumating ang mga pagsubok, minsan mga trivial na pagsubok lamang, bumabagsak na tayo. Kine-question na natin si Christ. Kine-question na natin ang Diyos. How much more kung pupugutan ka pa ng ulo? Paano kung tatalupan ka pa ng buhay? Paano kung ilulubog ka sa kumukulong langis na nangyari sa mga apostles? How can you stand firm in the faith if you do not know who Christ really is? Sabi nga ng Hebrews, ang testimony nila tungkol kay Jesus Christ, God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways. Sa Old Testament kasi, lagi ang tagapagsalita ng Panginoon ay mga prophets. But this time, in the last day, sabi niya, He has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom all He made the world, and He is the radiance of His glory, the exact representation of His nature, and uphold all things by the word of His power. And when He had made purifications of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. He is the exact representation. Kaya nga nung nagtatanong si Philip sa kanya, show us the Father. Philip, ang tagal mo na akong kasama. Hindi mo pa ba nakikita ang Ama sa akin? Amen. Tignan ninyo ang uniqueness ni Christ. Bakit ang Christianity is unique sa lahat ng mga religion? What makes the church unique? It is not because of us. It is because of Him. Yung ating confession. Siya lang yung Diyos na nagkatawang tao. Yan po ang ibig sabihin ng incarnation. Tayo, mas alam natin yung salitang reincarnation ng mga Hinduism Yung pag namatay ka, mabubuhay ka muli. Depende sa iyong performance sa mundo. Kung masama ka, baka maging langaw ka na lang o langgam ka sa sunod na buhay. Pero pag gumawa ka ng mabuti ayon sa Hinduism, ikaw ay magiging tao, possible yun na maging tao kang muli. That is reincarnation. But we are not preaching Hinduism here. We are preaching incarnation. Ang ibig sabihin ng incarnation, ang Diyos, He became flesh like us to save us from our sin. Sino ang may ganyan? Wala. The uniqueness of Christ makes the Christian faith unique from all other religion. Pangalawa, siya lang ang tanging taong nabuhay ng walang kasalanan. Lahat tayo magkasalanan, mga kapatid. Yan po yung patotoo ng Bible. None of us is righteous, not even one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Pangatlo, yung kanyang righteousness, siya lang yung nakalakad perfectly.
sa will of God. Siya lang yung naka-obey perfectly sa commandments ng Panginoon. That's why nung siya ay muling nabuhay, yung kanyang righteousness ay nai-impute sa atin. God made us righteous not because of ourselves but because of Him. Yung ating confession kung sino si Jesus Christ. Importante yung confession. Katulad ni Peter, kinonfess niya, Thou art the Christ, the Son of the Living One. Ikaw yun, yung lahat ng sinasabi mula sa Genesis hanggang sa Malakay. You are the Christ, the promised one, the expected one. Amen? Si Jesus Christ ay kakaiba sa lahat ng kanyang mga teachings. Yung kanyang mga parables, walang taong matalino na nakagawa ng katulad ng kanyang mga parables. Lalo na yung mga prophecies niya. Amazing. Pag nabasa ninyo yung mga prophecies ni Christ, lahat yun na-fulfilled yun. Amen? His miracles and His power. Sino sa mga leaders ng mga ibang religion ang may nakagawa ng ganyang mga himala? Bulag nakakita, pilay nakalakad, patay na buhay, demonyo lumayas, lahat ng sakit, anumang klaseng sakit gumaling. Sino nakagawa nun? That makes Christianity unique. Siya lang. At saka siya lang, sa lahat ng mga religion, yung namatay, grabe yung kanyang kamatayan. Nag-suffer siya, bagamat wala siyang kasalanan, nag-suffer siya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa atin ng mga makasalanan. At siya lang yung nabuhay na maguli. He is the firstborn from the dead. Siya lang yon. At tayo nananalig sa Kanya, if we confess Jesus Christ, katulad ni Peter, tayo rin ay bubuhayin. Tulad nung nangyari sa Kanya, mabubuhay din tayo sa Kanyang muling pagbabalik, sa pagtunog ng trompeta. Kaya importante yung confession about kay Jesus Christ. Siya lang yung nag-ascend. Nasaan ngayon si Jesus? Siya ba ay nanatiling nakapako pa rin sa krus? No. Nandun na siya sa langit. And He is seated at the right hand of God, the Father of the Almighty. Baka nga akala niyo mga kapatid, si Jesus ay taong-taong namamatay. Kaya pag tuwing mahal na araw, bawal tumawa, bawal magsaya, bawal kumain ng karne. Mga kapatid, maling-mali. Si Jesus ay nabubuhay magpakailan pa man. Minsan lang siyang namatay, and now He is alive forevermore. Tignan ninyo yung exaltation ng langit mismo. Ipinakita yung eksena sa langit in the book of Revelation. Nung ipinakita na yung senaryo ganito si God the Father, hawak niya yung scroll. And then, merong panawagan sa langit, who is worthy to take the scroll and break its seals? Tahimik ang lahat sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. And then maya-maya, napaiyak si John the Beloved kasi walang worthy na mag-open ng scroll. And then maya-maya, may nagsabi, dumarating na yung the lion from the tribe of Judah, which is Jesus Christ. Dumating sa eksena, kinuha niya yung scroll, and He break the seal. Siya lang yung worthy to open that scroll. At ito yung sinabi, ito yung sigawan sa langit. And they sang a new song saying, worthy are you to take the book and to break its seals, for you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth. Yan yung exhortation sa langit patungkol kung sino si Jesus na ating kino-confess sa ating pananampalataya. And then ipinagpatuloy, then I looked and I heard the voice of many angels around the throne, and the living creatures and the elders, and the number of them was myriads of myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain, to receive power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessing. Wow!
Amazing. That is Jesus Christ, our confession. And every created thing which is in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all things that is in them, I heard them saying, to him who sits on the throne and to the Lamb. Sino yun? Si God the Father and God the Son. And they worship Him in heaven. And then sasabihin ng mga tao rito, ay, hindi siya Diyos. Kung hindi siya Diyos, bakit siya sinasamba? Dito pa lamang sa lupa. Ang dami mga evidences na hindi niya nire-rebuke yung mga sumasamba sa Kanya. And even sa langit, sinamba siya kasama ng Ama. To Him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and dominion forever and ever. And the four living creatures kept saying, Amen. And the elders fell down and worshiped. Amen. So, for this reason, God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name, so that at the name of Jesus, every knee bow down, and those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Yan po si Jesus. That when you hear the name Jesus, every knee bow down, every tongue confess that He is Lord. Amen? Si Jesus ay conqueror. He is the victorious one. He is the Word of God. Siya yung nabubuhay noon, ngayon, at magpakailan pa man. He is the great judge. And there is no salvation offered to no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which he must be saved. Kaya kung meron ka pang padrino na nilapitan other than kay Jesus Christ para ikaw ay maligtas, nagkakamali ka. That is a fatal error. There is no other name. There is no other way except Jesus Christ. And He must be your confession. Amen? So, lagpasan na po natin ito. Kaya nga, sabi ni Apostle, ni Jesus Christ, because of His confession, sabi ng Panginoon sa Kanya, I also say to you that you are Peter. Anong ibig sabihin nga uli ng Peter? Petros, small stone. Hindi ikaw yung foundation, Peter. Upon this rock, Petra, a boulder of stone. And that is Jesus Christ. That is our confession of kung sino si Jesus at kung ano yung ginawa niya. His person and His works. Yun yung ating kino-confess. At doon nakabuild ang church ng Panginoon. And upon this rock, I will build my church. At dahil si Jesus ang Panginoon, the gates of heaven, the gates of Hades, will not overpower it. And I have given you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth have been loosed in heaven. Alam niyo po mga kapatid, ang pinapakita po ng verse na ito, because si Jesus Christ, ang pinaka-cornerstone ng church, ang pinaka-foundation, ang pinaka-confession ng church, hindi yung ating sarili. Hindi yung pangalan ng Ilagang Christian Church. Hindi yung mga pastor o elders ng church. Hindi yun ang confession natin. Si Jesus Christ. Ang church ng Panginoon is victorious because of Jesus Christ. Ipinapakita ng verse na to that Jesus and His kingdom and His church is victorious. The gates of the church will not be run over by the gates of Hades.
This is the image of the church being on the march and the church being on the attack. So nakita niyo yung senaryo? Yung gates ng kingdom of God ay nag-advance while yung gates ng Hades, paliit ng paliit yung kanyang territory habang pinipreach ang gospel sa lahat ng mundo. Despite ng mga persecutions, tribulations, sufferings, magpe-prevail ang church. Actually, ine-expect na ni Christ ang tagumpay. Hinihintay niya na lang yung lahat ng enemies niya will bow down to His feet. Doon po papunta ang history. Ang church, yun ang kanyang confession. Yun ang the only direction. Kaya nga ang bandila natin, mga kapatid, hindi yung Ilagan Christian Church. We do not exalt even yung mga pastors ng Ilagan Christian Church. Ang ating confession ay si Jesus Christ, the victorious one. Amen? Ang church ng Panginoon ay victorious, advancing. Tignan po natin yung ginagawa ng Panginoon dito sa atin, buhat noon. Tignan nyo kung saan na tayo dinala ng Panginoon. Nag-a-advance. Tayo mismo ay witnesses sa advancement ng kanyang kingdom. Despite ng mga weaknesses natin, despite ng ating mga foolishness, yung habag-ang ng Diyos ang nagdala sa atin, nagbitbit sa atin, marating natin ang tagpong ito, at maraming pang gagawin ng Diyos sa iglesyang ito. Because our confession is Jesus Christ, the Messiah, the Christ, the victorious one. Amen? So, dito po tayo magtatapos. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay po natin na basahin ang verse na ito. Verse 7, lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is the King of glory? The Lord is strong and mighty. The Lord, mighty in battle. Lift up your heads, O gates, and lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is the King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Let us pray. Nagpapasalamat kami, Ama, sapagkat sa araw na ito, muli, O Lord God, ay nagpakilala ka sa iyong bayan kung sino ka, Panginoong Yesus, sa aming kalagitnaan. Hindi ka lamang isang propeta, hindi ka lamang isang magaling na tagapagturo, hindi ka lamang isang miracle wonder working, O Lord God. Hindi lamang ikaw ay yung maamo, kung hindi ikaw ay majesty. You are Lord. You are the Creator. You are our God. You are the second person of the Trinity God. At ikaw yung aming confession. At kung wala ka, Panginoon, sa aming kaligitnaan, wala ang Ilagan Christian Church. You are our confession. We confess by our lips and we believe in our heart that Jesus is Lord to the glory of the Father. That in His name, every tongue will confess and every knee bow down that He is Lord. And we worship Him and we fear Him, O Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong katotohanan. Nawa, O Lord, ang mga katotohanan tungkol kay Jesus ay manatili sa aming puso upang kami ay patuloy, O Lord God, sa pag-advance at patuloy kami sa iyong biyaya, sa tulong ng banal na Espiritu, O Lord God, ay ma-accomplish namin ang mga pinapagawa mo sa aming kalagitnaan. Nawa ang pangalan mo ay patuloy na maluwalhati sa iglesyang ito at pagpalain po, O Lord God, ang lahat ng nakiisa, dumalo sa paselebrasyong ito. Bless us all, Father God, for your glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all po.